Hi guys! Kumusta po kayo? Sa video po natin ngayon ay isi-share ko po sa inyo ang tungkol sa sahod at gastos ng isang OFW dito sa New Zealand. Meron akong kaibigan dito na shinare niya sa akin kung magkano talaga yung sahod at aktwal na gastos niya dito sa New Zealand. At ngayon malalaman natin kung magkano ba talaga ang natitirang sahod ng isang OFW. Kasi tayong mga Pilipino, kapag narinig natin yung bansang New Zealand, iisipin talaga natin, wow, napakalaki ng sahod dyan. Dito sa New Zealand, kapag skilled worker ka, nasa around $28 to $35 per hour ang sahod mo. Ang rate po ng friend ko ay $30 per hour at nagtatrabaho siya ng 9 hours a day at 5 days a week po. Salamat nga pala sa kaibigan ko na nag-share ng kanyang actual na binabayaran dito sa New Zealand. So sa 5 days ay meron siyang 45 hours a week times $30 per hour. So, ang total na gross income niya is $1,350 per week. Ang 1 New Zealand dollar po ay equivalent ng 35 pesos sa Pilipinas. Depende po sa exchange rate. So, sa Philippine peso, ang per week niya ay nasa 47,250 at nasa around $280 po yung kanyang tax every week. Nasa 9,800 pesos po yun. Ibig sabihin, ang take home niya weekly ay 1,070 New Zealand dollar or katumbas ng 37,450 pesos. Ngayon naman po, alamin natin kung saan talaga napupunta yung sahod niya. Unang-una sa lahat ay yung bahay. Dito po sa New Zealand, hindi uso sa mga OFW yung may studio type na bahay, mga apartment, yung isang buong bahay yung rerentahan mo dahil napakamahal po talaga ng renta ng bahay dito. Kaya po, yung mga nagtatrabaho dito, madalas isang kwarto lang po sa isang bahay yung nirerentahan nila. At yung kaibigan ko po ay nasa $185 per week yung kanyang binabayaran sa kanyang kwarto. That's around 6,475 pesos per week po yun. Next naman ay yung pagkain. Sabi niya sa akin ay dalawa daw sila sa kanilang bahay na inuupahan. At ang kanila daw budget sa kanilang pagkain ay $100 per week. Ibig sabihin, tag $50 po silang dalawa. So, nasa 1,750 pesos yung weekly niya sa pagkain. At itong aking kaibigan ay kumuha po ng sasakyan dito sa New Zealand. Hindi naman agad required na magkaroon ka talaga ng sariling sasakyan dito sa New Zealand. Pero kapag malayo ang trabaho mo, groceries mo, mga appointments mo, mas convenient talaga kapag may sarili kang sasakyan dito. Anyway, yung kaibigan ko po ay nagbabayad ng $175 per week o katumbas ng 6,125 pesos para sa kanyang sasakyan. At dahil hybrid po yung kanyang sasakyan na binili, ay medyo nakakatipid po siya sa gasolina na around $50 daw po kada linggo ang kanyang nagagastos. Kasama na po pala sa $175 yung kanyang insurance ng sasakyan. Next naman po ay ang internet at ang kanyang cellphone. Bumili po ang aking kaibigan ng iPhone 17 Pro Max at ang kanya pong binabayaran kasama po ang unlimited plan ay $150 per month o sabihin na lang natin $35 per week or around 1,225 pesos. So, ang total basic expenses niya ay nasa $495 per week o 17,325 pesos. At kapag niles natin yon sa kanyang net income, nasa $575 ang natitira o 20,125 pesos per week. Pero syempre, hindi pa natin sinasabing savings na lahat yan kasi meron pang damit, sapatos, toiletries, mga gamot, pagkain sa labas, personal expenses, at kung may ipapadala ka sa family mo sa Pilipinas, kasama pa yun. Oo, malaki nga yung sahod sa New Zealand, pero napakalaki din ng gastos. Pero syempre, kapag mas simple ang lifestyle mo, kung hindi masyadong mahal yung sasakyan mo, wala kang mamahaling cellphone, wala kang ibang utang, mas malaki pa talaga ang pwede mong masave. At ito talaga yung gusto kong sabihin sa mga kababayan natin. Hindi naman masamang gumastos kasi pinaghirapan naman talaga natin yon. Pero kung OFW ka at may employment contract ka na may katapusan, sulitin mo yung opportunity habang nandito ka. Huwag mong sayangin ang sahod mo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Dahil ang goal natin ay magkaroon ng magandang future para sa sarili natin at sa ating pamilya. So yun lang po. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating video. Ingat po kayo!